Congratulations muna sa mga fans ng San Miguel Beer at sila ang kampiyon dito sa Commissioner's Cup. Tinalo ng SMB itong Magnolia Chicken Templados kagabi at ito ay isang come from behind victory dahil lumamang pa ng 13 puntos itong Magnolia at 1 point nung third quarter. Actually, humabol ng San Miguel Beer pero nung naka 3 point shot si Polly para sa isang 98-92 lead mukhang mananalo na Magnolia. Pero naka-score itong si CJ Perez ng layup at naka 3 point shot itong si Jericho Cruz. Si Chris Ross ang nagbigay ng kalamangan sa San Miguel Beer pagkatapos umiscore ng isang 3 at ito'y dinagdagan ni CJ Perez ng isa pang 3 na nagbigay ng 4-point lead sa San Miguel Beer at dahil dyan sila ay nanalo. Maganda ang nilaro ng San Miguel Beer. Ito si CJ Perez na limit siya ng first half pero kumawala talaga ng second half. Sa panig ng Magnolia, naging crucial yung mga turnover ni Calvin Abueva. Naagawan ito nung sinusubukan niyang pumoste at yung pasa niya kay Ian Sanggalang ay masyadong malakas. Hindi rin niya nabantayan si CJ Perez sa mga atake nito doon sa basket. Naging masakit din sa Magnolia yung pagka-foul out ni Mark Baroka. Sa panig ng San Miguel Beer, naging solid yung contribution nitong si CJ Perez, si Jericho Cruz. Of course, si Junmar Fajardo laging nandyan yan. 19 points, 12 rebounds. At of course, masasabi din natin na ibang players sa San Miguel nag-contribute talaga. Si Chris Ross nag-struggle buong series pero nung kinakailangan na-shoot niya yung 3-point shot para makalamang ang SMB. Makikita rin natin na ito ang unang title ni Coach George Gallant para sa San Miguel Beer. At ang tanong ngayon ay kung ano ang susunod dito. Siyempre ang San Miguel Beer gagawa yan ng paraan para makapaghanda ka agad-agad dito sa Philippine Cup dahil February 28 mag-uumpisa na yung ating Philippine Cup ngayon. Pero siyempre, ang San Miguel Beer ngayon magse-celebrate muna samantalang Magnolia mag-iisip o magmumuni-muni dahil dito sa nangyari kung saan sana'y umabot ng Game 7 pero nag-champion ng SMB. Mukhang uumpisa na ang revamp dito sa Magnolia Chicken Templados. Nakita na natin na maganda naman yung nilaro nila kaya lang kinapos talaga. At sasabihin nga natin ulit na ang Magnolia disappointed dito dahil talagang habol nila ay kampyonato. Dapat sana umabot na ng 7 games ito pero nag-collapse ang Magnolia nung last few minutes nung laro. At nakita rin natin dito na mukhang meron mga kailangang idagdag o i-alis ding players sa Magnolia. Unang-una ito si Calvin Abueva. Nakita natin hindi masyadong maganda nilaro dyan. At ang balita nga natin gusto raw itong kunin ng Converge Fiber Xers. Pero ang hinihinging kapalit ng Magnolia si Justin Arana. Palagay ko pagkatapos ng seryeng ito medyo bumaba na trade value ni Abueva at hindi na ako magugulat kung ibang player na ang hingin ng Magnolia kapalit nito si Abueva kung sakasakali na ito ay matitrade. Samantala naman ito si Abu Trater, mukhang hindi pa fit dito sa sistema nitong Magnolia. Nakita rin natin si James Naput hindi ginamit dito sa Game 6 at ang laki ng pagkakaiba ng laro ng Magnolia kapag itong si Ian Sanggalang ay umuupo doon sa bench. So baka kinakailangan maghanap sila ng iba pang big man. Yung guard rotation naman nila solid, itong si Paul D, si Mark Baroka at si Gio Halalon. At dito sa small forward siguro kinakailangan magkaroon ng adjustment ng Magnolia. Dahil ito si Calvin Abueva parang yung laro na hindi na katulad nung dati. Itong si Rom De La Rosa mukhang kulang din sa consistency. Hindi pa natin tiyak kung ano mangyayari dito sa Philippine Cup. Pero mukhang kinakailangan gumawa ng counting adjustment itong Magnolia sa kanilang lineup. Sasabihin ng iba, solid naman yan. Totoo solid naman talaga Magnolia pero hindi na sapat yun para sa hotshots. Gusto na nila na mag-champion talaga ngayon. Dahil ang tagal na nga nilang napag-iwanan itong San Miguel at Barangay Ginebra. Kaya umasa tayo na magkakaroon ng player movement dito sa Magnolia Chicken Templados bago mag-umpisa yung Philippine Cup next sa February 28. Mukhang handa na ang Barangay Ginebra na pagbigyan itong trade request nito si Sydney Onwubere. Katulad nung naibalita na ngayon ng mga maraming outlets, itong si Onwubere ay gusto na talaga na umalis dito sa Barangay Ginebra dahil sa tingin niya ay parang hindi nagagamit yung kanyang talento. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong si Sydney Onwubere, marami namang mga teams ang magkaka-interest dyan. Dahil ito nung naglalaro sa Global Port, maganda naman ang naging performance niya, naging starter pa nga. Nagkataon lang talaga nung kinuha siya ng Barangay Ginebra, una na-injure, pangalawa dumating si Jamie Malonzo kaya hindi nila napalakas itong o hindi nagamit itong si Onwubere. Sa tingin ko naman ang Ginebra pagbibigyan yung request ni Onwubere na ma-trade dahil kung hindi rin naman nila ginagamit, might as well napakawalan na para may makuhang kapalit. Siyempre kung si Onwubere lamang ang ititrade ng Ginebra, hindi masyadong mataas ang trade value nito.
dahil hindi nabibigyan ng playing time. Samantala naman, itong ibang teams kung saan mapupunta si Onmobere, for example, kung sa Phoenix siya mapunta, o sa Terra Firma o Blackwater, o kahit sa Meralco, sigurado magkaka-playing time si Onmobere dahil kinakailangan siya doon. Dito sa Ginebra, alam naman natin na kahit kulang sa big man itong si Coach Tim Kung, maikli talaga rotation yan. Kaya wag nang umasa na si Onmobere ay mabibigyan talaga ng minuto. Kadalasan ang ginagamit ng Coach Tim Kung talaga na big men si Aguilar, si Malonzo, at itong si Stan Hardinger. Itong si Sidney Onmobere, bata pa naman yan at sa tingin ko nga mas maganda kung matrade na siya para itong Ginebra. Una, makakuha ng player na magagamit ni Coach Tim Cone. At ito naman si Onmobere, mabigyan na ng minuto para makapaglaro at sabihin na natin na ma-showcase kung ano ang kaya niya talagang gawin dito sa PBA. Actually, pati sa Converge Fiber XS pwede itong si Onmobere, pero ang tanong na lang palagi ay kung sino ang hihilingin kapalit ng Barangay Ginebra para sa nabanggit na power forward nila sa ngayon. Tinrade na po ng Rain or Shine Elasto Painters itong si Rain ng Batak dito sa Blackwater Bossing kapalit ng isang first round pick. Hindi pa maliwanag kung yung pick na nakuha ng Rain or Shine ay para dito sa darating na draft o sa susunod na taon pa. Pero mukhang hindi ito ang magiging huling team nitong si Rain ng Batak. Ayon doon sa mga latest reports na lumalabas, baka i-trade itong si ng Batak sa TNT kapalit ni Kib Montalvo at ni JD Tungkab. Hindi naman ito nakagugulat dahil ang unang reports nga na lumalabas itong sinambatak ang huling destinasyon niyan ay ang TNT Tropang Giga. Kung hindi man kaagad-agad i-trade itong sinambatak, huwag tayong umasa na magtatagal yan dyan sa Blackwater Bossing. Samantala itong Rain or Shine Elasto Painters, mukhang okay naman yung naging resulta ng trade nila. Sinambatak hindi naman nila masyadong nagagamit at nakakuha sila ng first round pick nitong Blackwater Bossing. Kung yung first round pick na yan ay para sa darating na draft, baka maka-jackpot itong Rain or Shine. Dahil kung sakasakali na baka mag number 1 yung draft pick ng Blackwater, baka si Justin Baltasar pa makuha ng Rain or Shine Elasto Painters. Kung hindi man sa taong ito, pwede do sa next draft na makukuha nila dahil alam naman natin Blackwater, palagi nag-i-struggle, sigurado na top pa rin yung pick na nakuha nitong Rain or Shine. So, masasabi natin na panalo Rain or Shine dito, pero depende pa rin din yan sa magiging performance ni Rain ng Batak. Kung maging maganda ang laro niya dito sa Blackwater, nasahan natin na matitrade yan kaagad dito sa TNT Tropang Giga, kapalit nga nitong si Montalvo at si JD Tungkab. Kapag yan ay nangyari, hindi na kailangan umiscore na maraming puntos nitong sinang Batak dahil marami naman dyan sa TNT Tropang Giga. Kaya asahan natin na itong move ni ng Batak dito sa Blackwater ay temporary lamang yan. Dahil asahan natin ang TNT na nagre-revamp ngayon ay kukunin kaagad itong dating point guard, shooting guard ng Rain or Shine para ma-fortify yung kanilang backcourt. Shout out kay RG Bueno at Dalina family, Joseph Pineda, kay Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira, Jonah Villarosa, John Ray Marquisuela, Jonald Malyari, kay Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Rico Olarte, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Katsakino Dukusin, kay Ronald Barbosidad, Donel Santiago, JJ Sibum, Jason Mendoza, Edwin Carmona Jr., kay OG, Len Gio at Gia Santillana at Agre family, Edwin Carmona Jr., Junicio Mercado, kay Jonel Alagon, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, at sa iba pa nating taga-subaybay.